Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa, DOST, makakasama natin si Amor La Rosa. Ano ang lagay ng ating panahon ngayong Monday? Good morning, President. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para po sa araw na ito, magandang balita para sa ating lahat dahil nga po magandang panahon rin ang mararanasan sa malaking bahagi po yan ng ating bansa. Kabilang na nga po tayo dito sa Luzon at sa Visayas dahil nga po apektado pa rin tayo nitong northeast monsoon o yung hanging amihan. Para nga po sa mga susunod na oras dito po sa atin sa Metro Manila, gayon din po sa natitirang bahagi ng Luzon, hanggang dito po yan sa may Visayas, magkakaroon po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang posibilidad ng pagkakaroon ng mahihina at mga pulupulong pag-ulan lamang. Samantala, para naman po sa ating mga kababayan sa Batanes, ganoon din po sa Calayan Group of Islands, magkakaroon po kayo ng maulap na kalangitan pero wala po kayong dapat ipag-alala. Dahil naman po may hinang pag-ulan lamang din ang inaasahan dahil nga po apektado din kayo ng hanging amihan. At para naman sa ating mga kababayan dito po sa Mindanao area, magkakaroon po kayo ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Samantala, dahil nga po sa patuloy na pag-iral ng northeast monsoon, nakataas pa rin po ang gale warning sa ilang mga baybayin ng ating bansa. Kabilang po dito ang seaboards po yan ng Northern Luzon, ganun din po sa eastern seaboard ng Central Luzon, pababa po yan sa eastern seaboard naman ng Southern Luzon, hanggang dito po yan sa may eastern seaboard ng Visayas. So medyo marami po ito, kaya naman para po sa ating mga kababayan na merong mga maliliit na sakyang pandagat, hindi pa rin po kayo pwedeng pumalaot sa mga susunod na oras dahil para po sa mga nabanggit na baybayin na inaasahan natin, ang maalon hanggang sa napakaalong karagatan, dulot pa rin po yan ng ihip nitong hanging amihan na nagpapalakas po o nagpapataas ng ating mga alon. Samantala, mga kababayan, noong mga nakalipas sa araw nakaranas po ng mga pag-ulan, ang ilang bahagi ng bansa, kabilang na nga po tayo sa Metro Manila. Paglilinaw po ng Pag-asa, ito po ay dahil pa rin sa epekto ng hanging amihan at hindi po ng isang sama ng panahon. Kahapon naman nakaranas po ng maulang panahon ng ating mga kababayan. Dito po yan sa Caraga dahil naman po ito sa wind convergence o pagsasalubong ng hangin. Dahil nga po malamig yung hangin mula po yan sa hanging amihan, yan po pupunta dito at meron po tayong hangin mula naman sa Pasipiko na mainit. So magkakaroon po yun ng convergence o pagsasalubong at nagkakaroon po tayo ng mga makakapal na kaulapan. So yung mga kaulapan na po yan ay natapat dito po yan sa may Caraga region. Pero ngayon naman po, ayon po sa forecast ng Pag-asa, improving weather naman na po kayo dyan sa Mindanao. Pero syempre pa rin po tayo sa mga pagbabago sa mga susunod pang mga oras. Samantala, sayo pang usapan dahil nga po inaabangan po natin ang pag-init ng ating panahon, ano nga ba ang inaasahan po natin na development sa lagay ng ating temperatura? Alamin po natin yan, magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Sa pagbabantay natin sa termination ng northeast monsoon o hanging amihan at ganoon din po sa pagpasok ng official hot and dry season dito sa ating bansa, i-check po natin kung gaano na nga ba kalaki ang mga pagbabago sa ating temperatura. Unahin po natin ang lowest temperature sa naitala kahapon. Sa Baguio City, umabot po ng 13.5 degrees Celsius. Diyan naman po sa may Malay-Balay, Bukidnon, meron po yung 16.8 degrees Celsius. Dito naman sa ating sa Science Garden, ito po ay sa Quezon City, meron po tayong 20 degrees Celsius. Sa may Lawag, meron po yan 20.4 degrees Celsius. At sa may Vigan, Ilocos, meron po yan 20.5 degrees Celsius. At ngayon dumako naman tayo sa highest temperatures yesterday. Diyan po sa General Santos City, umabot po ng hanggang 35 degrees Celsius ang temperatura. So napakainit po talaga. Sa Cabanatuan naman, meron po yung 34 degrees Celsius. Sa Cotabato naman, umabot po ng 33.9 degrees Celsius. At dyan naman sa Davao City, meron po yung 33.6 degrees Celsius. At dito naman sa may San Jose, Occidental Mindoro, naitala po ang 33 degrees Celsius. So mapapansin po natin na karamihan po ay matataas ang temperaturang naitala sa ilang bahagi po yan ng Mindanao. Bakit nga ba? Hindi po kasi kayo gaano naaabot nitong hanging amihan. Kaya po ang tendency, wala po gaanong presence ng cold air mula po yan sa hanging amihan. At isa pang rason, ayon po kay Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio, ay ang lokasyon po ng Mindanao na malapit nga po yan sa equator na siyang mas nakakatanggap rin po ng solar radiation. Kaya po ang dulot ito, mas mainit talaga ang panahon na inyong nararanasan. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update kasama ang isang weather forecaster na Pag-asa mamaya po yan sa Good Morning Boss. Nakasama niyo po sa balitaan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa.
na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, balik sa inyo, Porcelain. Maraming salamat, Amor La Rosa.